Okay, truth become prime commodity. Ibig sabihin, yung katotohanan ay naging pangunahing kalakal. Alam ba ninyo yung kalakal, mga kapatid? Ha? Pangunahing kalakal. So, ito yung pag sinabing kalakal, ito yung binibenta. Para maintindihan natin ninyo yung kalakal, no? Binibenta. Okay. Ngayon, yung katotohanan ba ng Diyos, yung kanyang salita, binibenta ba yun? No? Binibenta ba? So, yun yung tanong. Okay. Ito, sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 17. Sabi niya rito, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. So, ang mga apostol, ipinapahayag nila yung salita ng Diyos na hindi nila ikinakalakal. Ibig sabihin, hindi nila binibenta yung salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan, at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kami nangangaral. So, buong katapatan kaming nangangaral. Ang ibig sabihin, hindi nila ibinibenta yung salita ng Diyos. Hindi nila pinagkakakitaan, no? Profit, no? Hindi nila ibinibenta o hindi nila pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. Yan si Apostol Pablo, no? So, ulitin natin, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan, at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kaming nangangaral. So, ang pangangaral ng mga apostol ay hindi nila ikinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nila pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18. Ganito ang sinasabi ng ating Apostol Pablo. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. So yung magandang balita, mga kapatid, yun yung salita ng Diyos. Yun yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ulitin natin. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. So, ang ating Apostol Pablo nangangaral ng salita ng Diyos o yung mabuting balita na siyang batayan ng ating kaligtasan ay hindi siya nagpapabayad. Ibig sabihin, hindi niya ikinakalakal. Hindi niya pinagkakakitaan yung salita ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin, Matthew 10:7-8. Ang nagsasalita rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tanong, bakit sabi ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na hindi niya ikinakalakal ang salita ng Diyos? Hindi niya ibinibenta o hindi niya pinagkakitaan? Bakit kaya? Dito, sabi niya rito, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita o yung salita ng Diyos o yung salita ng ating Panginoon Jesucristo ay ipinapangaral o ipinapahayag na walang bayad, no? Hindi pinagkakakitaan ni Apostol Pablo. Hindi kinakalakal ni Apostol Pablo. Okay? Ngayon, bakit? Anong dahilan? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo rito, ang ating Panginoong Jesucristo ay isinugo niya ang kanyang mga apostol. Okay? Sa kanyang turo, sa kanyang utos, sabi niya,
Humayo kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ano yung ipapangaral? Yung tungkol sa kaharian ng langit. Yung tungkol sa mabuting balita. Yung tungkol sa salita ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. So, ibig sabihin mga kapatid, na ginigil kong nakikinig, taga-subaybay, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo rito ay inutusan niya ang mga apostol na ipahayag yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng langit. Pangalawa, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ngayon, ito yung utos niya sa mga apostol, no? Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So, yung tungkol sa mabuting balita o tungkol sa kaharian ng Diyos na ipinapahayag ng mga apostol, ay tinanggap nila yon na walang bayad, kaya ibibigay din nila ng walang bayad. So, ibig sabihin, hindi ibinebenta ang salita ng Diyos, hindi itinakalakal, hindi pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang utos maliwanag, ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, yan tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Na siyang ginagawa ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay ginaganap niya lang yung utos ng ating Panginoong Jesucristo na yang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita o yung katotohanan o yung salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pablo pa? Hindi kami katulad ng marami na pinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. So hindi nila itinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nila pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang nangangaral ng salita ng Diyos ay walang bayad, mga kapatid. No? Okay,